Lumubog na sana sa dagat ang bansang ito noong 1990s pa dahil kalahati ng kalupaan nila ay below sea level. Pero may ginawa silang sobrang genius kaya hindi sila binabaha. Ito ang Netherlands, ang hari ng flood control sa mundo. And speaking of flood control, at isa kang Pinoy, mapapasana all ka talaga. Sa unang tingin, akala mo edited o AI. Pero legit yan. Sa Netherlands kasi, may isang tulay na hindi para sa mga kotse, kundi para mismo sa tubig. Ang tawag dito ay Veluwemeer Aqueduct na binuksan noong 2002. Dito dumaraan ang bangka sa ibabaw, habang sa ilalim naman, mga sasakyan ang dumadaan. Naging isa ito sa simbolo ng Dutch engineering. Matibay at sobrang astig ng execution. Pero kung akala mo malupit na yan, wait till you see the Netherlands flood control system. Alam mo kasi halos kalahati ng Netherlands, literal mas mababa pa sa dagat. Kung walang flood control, matagal na silang lunod. Pero dahil matalino sila, ginawa nilang best friend ang tubig. Hindi lang basta takot sa baha, inaral nila kung paano i-control at i-harness ito. Pagkatapos ng deadly North Sea flood noong 1953 na pumatay ng napakaraming tao, nagising ang Netherlands. Dito pinanganak ang Delta Works, isang series of dams, dikes, at storm surge barriers. Sa sobrang genius ng pagkakagawa dito, tinawag itong one of the 7 wonders of the modern world. Ang engineering nito parang galing sci-fi, pero totoong buhay. Para bang sinabi nila sa dagat, hanggang dyan ka lang ha, bawal lumampas. Ang isa sa projects ng Delta Works ay ang Asla Deck, isang seawall na 32 kilometers ang haba. Parang Quezon City hanggang Bulacan na yan. Ang Netherlands ay nag-construct ng napakahabang pader sa gitna ng dagat. At hindi lang basta pader ha, ginawa nilang highway ito sa ibabaw. Ibig sabihin, habang nagbabiyahe ka sakay ng kotse, sa ilalim mo, tinitigil ang dagat para lamunin ang kanilang lupa. Dahil dito, ang dating saltwater bay, ginawa nilang freshwater lake na, kontrolado at ligtas. Kung sa Pilipinas, emergency style tayo gaya ng plastic drums at prayers bago umulan, sila 32 kilometers na concrete seawall na tumatagal ng daang-daang taon. Ganoon kalupit mag-isip ang mga Dutch. Pero kung may bida sa lahat ng flood control projects nila, ito yon, ang Maasland Carrying, isang giant storm surge barrier na parang higanting pinto ng dagat. Automatic siya nagsasara kapag may banta ng storm surge papasok ng Rotterdam, isa sa pinakamalaking port sa mundo. Isipin mo, parang version nila ng automatic gate. Pero hindi para sa subdivision yan ha, kundi para sa buong dagat. Built in the 1990s, hanggang ngayon, isa yan sa pinaka-advanced na flood defense system sa buong planeta. Imaginein mo na lang na may ganyan tayo sa Metro Manila. Saan kaya magandang itayo yan? Hindi lang pader at pump ang laban ng Netherlands. May real-time monitoring systems din sila, satellite data at hydrological modeling para ma-predict ang galaw ng tubig. At ang pinaka-mind-blowing, hindi nila tinatratong kaaway ang tubig. Instead, they live with water. May mga floating houses, water plazas na nagiging park kapag tuyo pero reservoir kapag umuulan. Kaya ang Netherlands, hindi lang flood-proof, kundi climate resilient din. Ang tanong, magkano ang ginastos ng Netherlands dito? Ang buong Delta Works project ay umabot ng 710 billion pesos or approximately 5 billion US dollars nung natapos siya noong 1997. Pero kung i-adjust sa inflation, that's 1.2 trillion pesos already. Ang tanong, kaya ba natin gastusin yan sa Pinas? Well, ang national budget natin for 2025 ay 6.3 trillion pesos. Ang Netherlands at Pilipinas ay parehong may banta ng pagbaha. Pero dito sa atin, imbis na modernong Delta Works, ang meron tayo ay trillion peso flood control scandal, ghost projects, overpriced dikes, substandard construction. Lahat meron. Ang pera na dapat panangga sa baha, nilamon ng buhaya. Kaya naman mga kamagkano, panahon na para magsalita. Kasi habang tahimik tayo, lalong nagiging komportable ang mga buhaya. Nasanay na sila na pinapalagpas lang natin, na parang normal lang ang nakawad. Nililito tayo ng mga issue hanggang makalimutan natin yung pinakamahalaga, pera ng tao. Dapat para sa tao. Kaya speak up, demand better. Ang nakikita mo ngayon ay drone na nagbubuhat ng 200 libra na bigat. Parang wala lang. Walang crane, walang forklift, propeller lang at eksaktong galaw. Paano ito posible? Hindi ito ordinaryong camera drone. Ito ay industrial lifting drones na may 8 hanggang 12 rotor at kayang buhatin ang mahigit 500 libra. Ginagamitan sila ng GPS at AI, kaya nilang lumipad sa masisikip na espasyo tulad ng mga bubong o makikitid na alley, kung saan hindi kaya ng crane.
Ginagamit na sila ngayon para mag-deliver ng solar panels, AC units, at kahit mga steel beams sa mga malalayong o masisikip na construction site. At mabilis pa, ang mga trabahong dating inaabot ng ilang oras, ngayon ilang minuto na lang. Pero ang pinaka-wild dito, hindi lang sila nakakatipid ng oras kundi pati ng buhay. Isa ang construction sa pinakamapanganib na trabaho sa Amerika. Sa pagbawas ng pangangailangan para umakyat sa mataas na scaffolding o mag-operate ng mabibigat na makina, ang mga drone ay tahimik na nagliligtas ng mga buhay. Siyempre, hindi pa sila kayang palitan ng mga tao ng tuluyan, pero ang kinabukasan ng construction, nasa ere na. Maaaring ito na ang pinakamatinding construction site sa buong mundo. Ang mga truck ng semento ay lumilipad sa langit, na parang nasa sci-fi movie, pero totoo ito. Ang pinapanood mo ay ang record-breaking na pagbubuhos ng semento para sa isa sa pinakamalalaking dam sa buong mundo. Para masigurong matibay ang pagkakagawa, kinailangang magbuhos ng semento ng tuloy-tuloy sa loob ng 1,500 araw. Ibig sabihin 24 na oras kada araw, walang pahinga ng mahigit 4 na taon. Gumamit sila ng low heat na semento at malalaking cable crane para ibuhos ang semento sa buong bangin. Samantala, 200 na dump truck ang nagde-deliver ng bato araw-araw. Sa kabuuan, nakabuo sila ng 8 milyon cubic meters ng concrete. Sapat para makabuo ng 25 Empire State Building. At ang dam mismo ay tinatawag na Bayhetan Bay, ang ikalawang pinakamalaking hydropower station sa buong mundo. Nagbibigay ito ng malinis na enerhiya sa milyon-milyong tahanan. Hindi lang ito basta construction, ito ay ambisyon ng tao na literal na ibinuhos sa bato. Maniniwala ka ba na kayang gumawa ng MGA manggagawa sa Pakistan ng isang kisame na kayang buhatin ang 2 ganap na may gulang na tao gamit lang ang $100? Nakita ko mismo. Walang makina, walang mamahaling kagamitan, puro kasanayan at malikhaing diskarte lamang. Una, ipinupukpok nila ang MGA kable ng kuryente direkta sa kisame upang magsilbing balangkas. Pagkatapos ay gumagawa sila ng espesyal na halo ng buhangin at pandikit at ikinakalat. Ito sa MGA kable, parang nagyayelo ng isang cake. Pinatitigas nito ang MGA materyales at ang buong estruktura, at kapag tuyo na ito, kasing tibay ito ng isang bakal na plato. Kapag tumigas na, kaya nitong buhatin ang bigat ng 2 tao at hindi ito guguho ni malapit man lang. Ang pinakamaganda, lahat ng materyales ay nagkakahalaga lamang ng halos $100. Kung gumamit sila ng tradisyonal na bakal na balangkas, 3 beses na mas mahal ang gastos. Para sa MGA lugar na may limitadong budget at kagamitan, ang pamamaraang ito ay isang tagapagligtas. Ginagamit na ito para sa MGA silid-aralan ng paaralan, maliliit na tindahan, at maging sa MGA bahay. Mura, matibay at kayang matapos ang buong proyekto sa loob lamang ng 1 araw. Maaaring isipin mong ito ay isang pamamaraan para lamang sa mahihirap, pero hindi ito ay matalinong mababang gastos na inhenyeriya. Sa tingin mo, ito ba'y laos na o sobrang talino? Imbis na matulog sa bahay, ang mga taong ito ay sa sanga ng maliit na puno sila natutulog. At ginagawa nila ito araw-araw. Dahil palipat-lipat sila para maghanap ng pastulan, halos lahat ng gawain nila, pagkain, pag-inom at pamumuhay, ginagawa sa labas. Pero ang totoong dahilan talaga ay proteksyon sa kanila. Ang lupa roon ay puno ng mga reptile. Kaya imbes sa lupa, mas pinipili nilang matulog sa puno. Pero wag mong isipin na madali ito. Kahit nakangiti sila, mahirap panatilihin ang balanse. Hindi sila pwedeng magpihit o gumulong habang natutulog, kailangan nilang manatiling nakayakap o nakakulupot buong gabi. Para sa atin, siguradong parang torture na yon. Hindi rin basta-basta ang puno na inaakyatan nila. May tree test muna, dapat matibay at hindi madaling mabali. At kung wala namang maliliit na punong pwede, gumagawa sila ng duyan gamit ang kumot o tela para manatili pa ring nakalayo sa lupa. Sa huli, ang pinakamahalaga sa kanila ay simple lang, makatulog ng ligtas at malayo sa panganib.